Happy Sunday sa inyong lahat! At muli, nagbabalik na naman ang What is in the Box! So, meron tayong guest ngayon. Dito si Kuya Jake. So, anong gagawin ulit natin sa question? Siyempre, ngayon magpapalag tayo kung ano na naman ang nakalagay sa loob ng box. So, kung meron palaro, meron ding prize! Ano bang prize natin, Kuya Jake? Prize natin. Ano ba yun?
price niyan? Siyempre, yung magagamit ng mga disciple, yung mga magagamit ng mga viewers natin dyan. Yes, syempre. So, Ano yun? sabay-sabay nga tayo. Ang price na mapapanalunan nyo kapag nasagutan nyo ang nasa loob ng box ay Load! So, lagyan natin, kung natin patagalin to, ay, tinamaan yung mic natin, may wagong mic. So, natin patagalin to, lagyan na natin. pakinggan nyo ng mabuti kung ano lang sa loob ng box pag inalog na namin ang inalog. So, dahil guest natin si Jack Jack, Tek yung ating Tagalog. Tagalogin mo, Jack! Patayin mo, Jack! So, mag-start na, pero before, ilalabas muna natin ang first clue ng first item natin. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 7 letters. So, Seven ano yan, no? letters. Let's start. Bibigyan natin kayo ng 3 minutes, no? Para hulaan kung ano yung nasa At loob. tatlong clue. So, ang first clue natin ngayon ay... Ano ba? 7 letters. Meron 7 letters pero merong 3 clues na nakalagay dyan. Makikita sa rep nyo. Makikita sa rep nyo. Makikita. Kung meron na kayo isang clue makikita sa loob ng rep. Ano yun? Ano binili ng nanay nyo? Patingin nilang oras na lang sila mag-uula. Di ba lapit tayo? 7 seconds na. So, 7 seconds, so malapit na. nakaamoy mo ba, Jack? Kung ano yan, Jack? Bakit? No, pagkain ba ito? Hindi nabasag yan. Pero pwede rin siyang gamitin sa itlog. Pwede. Ang bakil. Uy, pwede. Lagyan natin yan, ginagamit. Or, pwede pang sahog sa itlog. Pwede. Pwede pang sahog sa itlog. Isa na lang, isa na. Kaya yun. Isang clue na lang. Hihintay lang tayo ng 1 minute and i-reveal natin yung second clue. Ang second clue is, na naman, merong letter A. Uy, A! Mahilig tayo sa yun. Alam ko kasama yan sa ano yung kanta, yung Rhyme Song ba yun? Tinutungkod lagi ng bata. Rhyme Song ba tawag dun? Ay, hindi pala Rhyme Song yun eh. Nasa dulo, nasa dulo. So, nakuhulaan nyo na ba? Naku, sayang din yun. So, ang last clue natin ngayon ay matatagpuan niyo siya sa kanta ng Bahay Kubo. Yun o. Ano yung mahirap? Ang dami yun. Bahay Kubo, kahit puti. Baka bahay kasi may heating. Tapos this, ano lang yun, white lang. Ano kaya yun? Baka matis. Nakuhulaan nyo na ba? Oy, may nakikita na kami yun. Malapit. Malapit na yung oras nyo. Okay. Okay, last 1 minute na tayo. 1 minute na lang, mag-second item na tayo. Ano itong kamatis? Ako po. Pakita nga natin yung oras. Nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita. Yun! Ano, nakita nyo? Focus! Nangitim kami sa likod. Puntaan nyo na yan. Para manalo kayo ng Load! Let's go. 5-0. Parinig ko, baka Parinig mo, So, makakakita lang kami ng nakakahula rin sa comment box. Comment lang, just comment below. Just Don't forget na your answer. i-share nyo na agad. Baka mamaya magsisimula na yung Sunday service natin. So, ngayon pala, i-share nyo na yung live natin. And then, follow and like all our social media accounts. Yes, Makikita that's nyo right. sa mga gilid-gilid dyan. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. TVCN TV. And congratulations nga pala sa mga nanalo last Sunday, no? Nag-i-enjoy na sila sa load, no? Nulod na sila. Nanalo. Let's start na doon sa second item. So, akin na yan. Akin na yan. Oy! Second item na tayo ng Ano ba na Kaya! Nalaglag si She! Nakita! Makikita! Ha? Next item. Pwede, habang nahulaan nila, yung second item, magkwento ka naman tungkol sa buhay. So, first clue muna bago mag-kwento si Kuya Jack, no? 5. Interview, Jack. Pero wala kang kwento daw. Sorry kasi. Pero may kwento ako! May kwento ako! Yo!
natin si Kuya Jack kung kailan siya umpisang naging part ng Bali. Naalala mo ba kung kailan yung umpisa? Saan ka? Saan ka galing? Kung saan, dati pa din akong ating Bruce, Mauricio, ating pero ngayon dati So, ang item na to ay hindi pang adik. Item na yan ay ginagamit ng mga bata! So, sige, kwentuhan mo pa kami, Kuya Jack. Okay, Jack. grabe yung mga hindi pang mga Paano nabago ng isa sa buhay mo? Mahirap pa po yung dating past buhay mo. Kasi sa buhay natin, hindi mo madaling baguhin. May process pa. Gusto mo tanggapin si Lord sa buhay mo. At ito yung mga kasalanan na ginawa ko sa buhay ko dati. Kasi ako dati, grabe hirap iwan yung mga kasalanan ginawa ko. Yung bisyo ko, yung pag-inom ko, lahat. Ginawa ko yan kasi alam ko may hilalang Lord sa buhay ko. Since nung naging born natin ako, at mga first lang meeting, ngayon, isa ako, primary PM. Yun, napakalupit, no? Napakalupit na gano'n talaga kapag lumagal tayo kaya malaki yung mababago sa mga buhay natin, no? So, kailangan nating isulat yan sa notebook. Kailangan natin itanim yung sarili natin. Para tumubo tayo ng maayos. Pang isang puno na tinanim sa isang lupa. Yung lupa na yun, si Lord. Dapat tanim natin yung sarili natin kay Lord, kay Jesus. Napapansin nyo yung mga sinasabi natin. Nandun na yung clue sa loob ng box na to. So, tawag doon. Listen carefully kung ano to, no? 5 letters lang yun. Ginagamit makadali. Ginagamit ng bata at ano pa? Ay, matanda. Ginagamit yung matatanda. Ito naman yung paborito kong kulong boy. By letter A! Letter A ulit. Letter A na naman. By the way, yung first item, yung second item, parehas yung Tagalog. So, Tagalog. Ano kaya? Ginagamit ko na to, simula maliit ka pa. Oh, lunok na yun. Ginagamit ng bata, ginagamit ng matanda, at ginagamit ng bata. Ginagamit ko sa outer space. 5 letters. Ginagamit ko sa outer space. Oh, anong oras na? So, meron na tayo, nakakano na tayo. Overall na to Nakaka 7 minutes na tayo. No? So, maya-maya mag-i-start na yung ating Sunday service. So, don't forget to pusuan natin lagi ang live natin and then share and send link to our friends, no? And then, like, follow, and subscribe to our all social media accounts. Meron tayong Twitter, Instagram, Facebook page, group page, and meron tayong YouTube, no? Gawin po natin lahat yan kung nakipag-participate din tayo sa ating church. Dahil this is not... And huwag nyo makalimutan ang ating mga rules, no? Bawal mag-comment habang share si Pastor. Kung alam nyo na yung sabi, makikita rin naman namin. And then ipopost namin pagka-end ng preach Or ng meeting. So, abangan nyo lagi. Kailangan nyo pakinggan sila. Okay lang, may nakita na kami dyan na ano, uy, tamang sagot ko siya yun. And then, bigla siyang nawala mamaya sa teaching and giving, no? Bigla siyang makikita namin yun, so magiging valid yung price niya. So, makuha yung 50 pesos load, no? Mag-stay ka, mag-stay ka sa... Paano ba yan, Kuya Jazz? Pag nawala niya yung dalawang items natin, item number, Ay, 100 pesos load! It is sa kanya. Sana ikaw yun, Jay. Ano ako, bawal. Grabe 5 days kang maglalaro, no?
Nakapag-ML ka na. LOL Mobile. Nakapag-ML. Sana all nakalaro ng LOL Mobile. Nakaregister. Gagamitin natin yung sa for cell group para matawagin din natin yung leader natin. Kailan mo huli kinumusta yung leader? Miss ka na. Pero siya hindi mo miss. Kung ikaw pinag-trade ng leader, pwede mo naman siya kamustahin. I-video call mo man lang. So, nawalaan ka ba? 30 seconds, no? 30 seconds, no? Mukhang alam nyo na at nakakita na kami dyan ng tamang sagot, no? Nakakita na kami ng tamang sagot. So, dito na kami mag-end and ipopost namin yung nanalo, yung winner, mamaya dyan sa comment box. And kung hindi mo pa nakita o malink kami ng post sa comment box, ipopost namin sa wall ng TVCN. So, update lang tayo guys, no? Stay ka lang dyan sa live, no? Para hindi ma-invalid yung price mo. So, maraming salamat. So, outro na kami, no? Salamat guys, no? Sana ito. So, happy Sunday and happy watch. Bye! Magandang buhay sa inyo sa mga oras na to. Samahan nyo kami magpuri sa Panginoon. Amen? It's a new era, let it begin. It's sounds of favor, we're walking in. Your word is spoken, and we believe. You're for a blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. It's a new sound that we're singing. Everybody say
pang-healer namin, Panginoon. Lord, you know our pain, Lord God. Alam mo, Panginoon, na nasa sitwasyon man kami, Panginoon. Lord, salamat dahil you will never leave us, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Lagi namin nararanasan yung pag-ibig mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa oras na to. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Good day to all of you. Happy Sunday. This is our 7th live streaming in our church, TVCN. Gusto ko lang mong batiin ang mga walang sawang nanonood, sumusuporta sa atin sa labas ng ating bansa. May mga kaibigan po tayo dyan sa Canada. Hello sa mga taga-Canada, sa Paris, Italy, Singapore, New Jersey, Japan, Bahrain, and Korea. At gusto ko rin pong batiin ang mga taga-Pilipinas sa mga cities po ng Las Piñas, Zapote, Manila, Parañaque, Quezon City, Bicol, Isabela, Cebu, at sa buong Calabarzon. Hello po sa mga taga Calabarzon. At sa Naik, Cavite. Hello po sa mga taga Naik. At binabati ko rin po ang lahat po ng taga Valley Cathedral, Philippines. Hello po sa inyo. At especially po sa ating church, mga taga TVCN. Hello po sa inyo. Happy viewing po kayo. Mag-enjoy lang po tayo sa gagawin po ng Panginoon at sa sasabihin po ng Panginoon. At kagaya po ng ginagawa natin dati, please like this live. Sige po, 1, 2, 3, let's like this live streaming. Thank you so much po. And then heart, i-click nyo po yung heart. Lahat po na may puso. 1, 2, 3, go! Yan, sige, yan, mag-heart po kayo. And then, huwag po kayong titigil sa pagko-comment. Lahat po ng natututunan ninyo sa ating service ngayon, no? Lahat ng sasabihin sa inyo ng Panginoon, i-share niyo po dyan sa comment box, no po? Kung may sinasabi sa inyo ang Panginoon about the message, i-comment niyo po dyan, and then pwede po kayong bumati dyan at lahat po ng concern niyo. And then pwede po ba napaki-share po itong video na to? Sige po, 1, 2, 3, let's share this video. Thank you so much. And then last po, yung pong bago nating i-click ngayon, yung pong care. Yan, i-click niyo po yung care. Yung po dyan, yung may yakap-yakap na puso. Yan, yung lahat na mapagmahal at merong care. Sige po, i-click niyo po ang care. And then, kung ikaw po ay first timer sa ating live po, ngayon lang po kayo naka-attend, ngayon lang po kayo nakanood, please click the poll. Tapos lagyan niyo po doon kung first timer kayo. Amen po ba? At kung kayo po ay first timer sa video, sa ating live streaming, click nyo po yung poll, and then kung kayo po ay first timer sa ating church as the whole, ngayon lang po kayo nakatin sa TVCN, paki-click din po. Yun po, maraming salamat po. And then, alam nyo po ba, ngayon, ang ating topic ay napakaganda. Amen? Sobrang ganda po ng topic natin. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon dyan sa kinalalagyan mo. Yun. Sige po. Tayo po yung manalangin lahat bilang ating pag-uumpisa. Panginoon, pinupuri ka namin, itinataas namin ng iyong pangalan. Wala kang katulad, Panginoon. Lord, ang lahat ng sumusunod sa iyo, ang lahat ng nagmamahal sa iyo ay pinagpapala mo, Panginoon. Lord, ginagawa mong successful ang buhay. Ginagawa mong prosperous ang buhay, Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan namin ng iyong salita. Buksan mo po ang aming puso. Holy Spirit, ang iyong kapangyarihan ang inaasahan namin, natutulong sa amin upang maunawaan ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Ikaw po, Panginoon, o Diyos, ang tunay nga po, Panginoon, na magsalita sa amin ngayong umagang ito. Lord, ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang siyang marinig namin, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, sa umagang ito. At may apply namin, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang manguna sa amin, o Diyos. Wala pong istorbo, Panginoon, o God, habang kami nakikinig ng iyong salita. Lord, maraming salamat po. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. And then, bago po tayo mag-umpisa, pwede po bang kunin ninyo ang inyong mga Bible? Yan. And then, kunin ninyo ang inyong mga notebook at ang inyong mga ballpen. And then, write something. Amen? Write something na po. Pwede po kayong mag-notes na po habang nakikinig po kayo sa ating live streaming. Amen? By the way po, ang ating mong topic ngayong umagang ito ay mainit-init pa. Amen? At ito po ay sariwang-sariwa dahil ang salita po ng Panginoon, ako po naniniwala, laging sariwa. Ito po ay hindi nagbabago, lagi po itong mainit. Amen? Sino pong naniniwala dyan na ang salita po ng Panginoon ay laging nag-iinit? Amen? Kaya nga po, ang salita po ng Panginoon ay sabi nga po ng Bible ay parang
parang apoy, no? Yung mga description po ng Bible, parang apoy, para po itong isang espada, no? Na baliktaran ng talim, na tumatagos sa kaibuturan ng ating kalamnan at nakakabatid ng lahat ng ating iniisip at lahat ng ating mga gusto. Amen? So, punta na po tayo ngayon sa ating topic. Ang ating topic po ngayon is about obedience. Amen? Ano po ba ang obedience? Sa Tagalog po niyan, pagsunod. Amen? Pagsunod. At ang title po natin ngayong umagang ito is The Life of Obedience. Ulitin ko po, The Life of Obedience. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang buhay po ni Joshua at ng mga Israelita. Amen? Basahin po muna natin ang Joshua chapter 1 verse 6 to 8. Amen? Lalabas po yan dyan sa mga screen ninyo. Sige po, yan na po, lalabas na po yan. Ang nakalagay po dyan, be strong and courageous. Verse 6 po tayo. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam nyo, isa sa mga paborito ko doon sa binasa natin, yung pong verse 8. Nakalagay po doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi lang po about pagsunod, kundi kalaki po kasali po doon sa pagsunod, yung pong prosperity at success po ng buhay ng tao. Yung pong book of Joshua, para sa akin po, isa po yun sa pinakamagandang book sa buong Bible. Amen? Kasi po, alam nyo bakit? Diyan nyo po mababasa o may experience pag binasa nyo. No? Maganda kung may experience talaga. Dapat pag nagbabasa kayo ng Bible, may experience nyo talaga yung binabasa nyo. Sila Joshua po, tsaka yung mga Israelites, diyan po nila naranasan na ang mga pangako ng Panginoon. Ang lahat po ng pagpapala na ipinangako po ng Panginoon doon pa sa panahon ni Abraham. Amen? Kaya po, kung nung binabasa ko po yan, at sa tuwing binabasa ko po yan, parang na-experience ko po, parang ang sarap po talagang sumunod sa Panginoon. Amen? Kahit gaano po katagal o gaano kahaba man ang panahon na nalilipas, basta sumusunod ka sa Panginoon, yung pong pangako po ng Diyos ay hindi po nagbabago. At tiyak po, sigurado po na mararanasan mo pagdating po ng tamang panahon. Amen? May sasabihin po ko sa inyo, paano kung bukas na po yung araw na bibili ka ng house and lot mo? Ano kayang mararamdaman mo? Di ka siguro makakatulog mo mamayang gabi. Amen? O di kaya naman ito, paano kung bukas ka na bibili ng sasakyan mo? Amen? Pupunta ka na bukas sa tindahan ng mga sasakyan. Amen? Ano kayang sasakyan ang bibilin mo? Excited ka siguro. Amen? Or bukas na idideposito sa bank account mo yung milyong pera na pinaghirapan mo. Wow! Ano kayong maranasan mo? Amen? Ano kayong feeling mo bukas or ngayon pa lang? Amen? O iisipin mo na siguro yung mga bibilhin mo. Amen? O di kaya naman bukas na yung araw ng kasal mo doon sa taong pinakamamahal mo. Next, di ba? Bukas na ikakasal. Amen? Grabe, no? Ano kayang ma-experience mo? No? Ano kayang mararanasan mo? Ano kayang ma-feel mo kung bukas na yon? Amen? Lahat po ng sinabi ko, lahat po yun magagandang bagay. Lahat po yun success and prosperity. At lahat po ng tao gustong maranasan yan. Amen? Wala pong tao na hindi gustong maranasan yan. Amen? Wala namang sigurong tao wala namang sigurong tao na pinanganak tapos ang pangarap maging mahirap, ang pangarap maging failure habang buhay. Wala namang sigurong ganun, ano? Lahat po tayo, pangarap natin gumanda ang buhay. Kaya nga po, lahat tayo nagtatrabaho. Kaya nga po tayo, walang tigil. Kahit may coronavirus, talaga namang kayod pa rin. Amen? Para sa magandang buhay. Para po sa pamilya. Amen? Sa pag-uusapan natin ngayon, sila Joshua po at ang mga Israelites ay naka-experience po ng matinding tagumpay.
na pangako po ng Panginoon. Ano po ang naging susi po nila sa tagumpay? Alam niyo po kung ano? Naging maingat po sila at naging detalyado po sila sa pagsunod po sa mga bilin o direksyon o mga utos ng Panginoon. Yun po ang naging sikreto nila. Naging masusi po sila sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lang po sila basta sumunod sa Diyos, kundi po naging maingat po sila. Bakit? Yun po ang kabilin-bilinan po ng ating Panginoon. Sabi doon, be careful. Di ba sabi doon sa mga verse, be strong and courageous, and then nakalagay po sa bandang baba, be careful to obey all my commands, and you will become successful and prosperous. Amen? Ngayon ang tanong po, what is obedience? Obedience po sa Tagalog po ay pagsunod. Sabi po ng dictionary, to hear or to listen towards. Meron kang pinapakinggan or meron kang narinig na somebody nang nagsalita sa'yo. At kung ano man yung sinabi niya at inutos niya sa'yo, susundin mo dapat yon. That is obedience. Amen? Di ba pwedeng may nag-utos sa'yo, tapos pinakinggan mo lang, tapos wala kang gagawin. Kung sa nanay mo yun, lagot ka, palo ka, or sa tatay mo, bugbog ka. Amen? Dapat po, pag may nagsalita sa atin or may inuutos sa atin, lalo na po si Lord, naku, dapat sinusunod natin. Bakit? Alam nyo, pagka obedience po pinag-uusapan, meron pong kalakip lagi na pagpapalayan. Amen? At alam nyo, sa Biblia po, malaking factor po o malaking katotohanan po, malaking usapin sa Biblia ang obedience. Kasi simula pa lang ng creation, si Eva at Adan, doon sila nagkamali Yun po ang unang pagkakamali po ng tao, yung pong disobedience. Amen? Bakit? Sumuway po sila sa pinag-uutos po ng Panginoon. Kung naging obedience lang po sila, edi sana wala po tayong kasalanan. Amen? At puro po pagpapala yung ating naranasan. Amen? Meron pong example sa inyo. Nung ako po'y bata pa, syempre, wala namang pinanganak na tao na merong pangarap agad. Amen? Pagkapanganak nun, i-guide yun ng magulang. Habang lumalaki, tuturuan yun ng magulang na sumunod sa kanila at tuturuan yun ng magulang nila na mangarap. Sasabihin nila, anak, kung ano ba pangarap mo? Kung ikaw ay magdodoktor, kailangan mong mag-aral ng 10 taon para maging doktor ka. Kung ikaw naman ay mag-aabogado, kailangan mong mag-aral ng 15 years like that. Kasi mag-aabogado ka, sasuluhin mo, mag-aaral ka. Ang magulang po ang unang nag-i-instruct po sa bata habang lumalaki siya. Naalala ko po yung nanay at tatay ko, ganun po ginagawa nila sa akin dati. Amen? Lagi nila ako sinasabihan. At natatanim po yun sa isip ng bata. Natatanim po yun sa isip ng tao habang lumalaki siya. At the same time po, pag dumating po yung araw ng pagpasok niya sa eskwelahan, meron na pong katulong yung magulang, yun naman pong teacher, mag-i-instruct din po yun, magbibigay din po yun ng mga dapat sundin. Ikaw, estudyante ka na ngayon, papasok ka na araw-araw, mag-aaral ka, gagawa ka ng assignment mo, hindi ka dapat umabsent. Amen? At the same time po, yung magulang, sasabihin din po ng magulang, anak, habang nag-aaral ka, pagbutihin mo, ito yung baon mo, araw-araw, pagsisikapan ka namin ng tatay mo, ng nanay mo. At the same time, wag kang magbo-boyfriend o mag-girlfriend habang nag-aaral ka. Kung hindi, baka mapariwara yung buhay mo. Amen? Yun po yung mga binibigay sa atin na mga guidelines ng ating mga magulang. Nakakalungkot nga lang po, karamihan po sa mga kabataan ngayon, nagfe-fail po dyan. Kasi nagdi-disobey sila. Amen? Yung iba, sorry to tell this, di ba, nabubuntis ng maaga yung iba, nagiging batang ama, nagiging maagang nanay, mga ganung bagay. Amen po ba? At yung iba, nalululong sa masamang bisyo. Amen? Sa masamang barkada. Amen? Kasi bakit nagdi-disobey? Oras po na nagdi-disobey tayo sa mga guidelines na binibigay sa atin ng mga magulang natin o ng mga teachers natin, maaari po tayong mapahamak. Amen? Alam nyo, si Lord, ganun din po. Sa buhay nila Joshua at ng Israelites, marami po siyang binigay na mga guidelines. Marami po siyang binigay na mga batas na dapat sundin. Hindi lang po basta sundin, kundi maingat na susundin po dapat nila. Amen? Actually, yung batas na yun, ibinigay pa yon noon ng panahon ni Moses. At isinalin po kay Joshua, nung sinalin po kay Joshua ang leadership, kabilin-bilinan po ng Diyos yun na sundin ng maigit, pag-aralan lagi ni Joshua at laging sabihin sa mga Israelites para po sila ay magtagumpay. Amen? Bakit po ba kailangan ng batas? Bakit po ba kailangan ng guidelines? Kaya po gumawa ang Panginoon ng mga batas o ng mga directions o ng mga guidelines, hindi lang po para malaman natin ang tama at mali. Hindi lang po para pag mali yung isa ay may pagkakataon kang parusahan dahil lumabag siya sa batas. Hindi po ganon. Amen?
Ang ibig sabihin po niya, isa po sa mga nakita ko dyan, kaya po nilikha ni Lord ang mga batas, ang mga guidelines po, ay para din po sa ating ikabubuti. Para po sa pagpunta natin sa ating, para po sa pagkamit ng success at ng prosperity sa buhay natin. Isa po sa mga goal ng mga guidelines at ng law, para po sa magandang buhay na pangako po ng Panginoon. Amen? Ang pangit naman kasi, nang makakamtan mo yung success at prosperity nang wala kang kapagod-pagod. Amen. Pwede bang mag-success ka nang puro kakalokohan, 'di ba? Hindi. So, nilagyan po ng Panginoon ng guidelines para po hindi ka magloko at makuha mo o ma-experience mo ang success at prosperity sa tamang panahon at sa tamang galawan. Amen. Ang unang pong points natin ay be strong and courageous. Because the task would not be easy. Ulitin ko po. Be strong and be courageous. Because the task would not be easy. Amen? Bakit po sinabi ng Panginoon to kay Joshua? Alam niyo kung mapapansin niyo, doon sa book of Joshua, laging sinasabi to, kahit ang Joshua po is mula chapter 1 hanggang verse chapter 24. Lagi pong sinasabi ng Diyos kay Joshua na be courageous and be strong and courageous. Lagi mo sinasabi ng Diyos kay Joshua yan. Ano ibig sabihin nun? Si Joshua ba ay duwag? Si Joshua ba ay hindi matapang? Actually po si Joshua, he is a very good leader. Siya po isa po siya sa pinakamasunurin at pinakamahusay na leader sa kasaysayan ng buong mundo. Meron po siya, ang type po ng kanyang leadership is military leadership. Magaling po na leader to si Joshua. Amen? Kaya nga po, pinayagan siya ng Panginoon. Actually, dalawa sila ni Caleb, yung kanyang partner, no? Na pinayagan ng Diyos doon sa mga past na mga Israelites na mga namatay doon sa wilderness. Silang dalawa lang ang nakapasok ng promised land. Maging si Moises ay hindi nakapasok. Pero si Caleb at Joshua nakapasok sila. Amen? Bakit sinabi ng Panginoon na ang trabaho ni Joshua ay hindi madali? Amen? Kaya kailangan niya maging strong and courageous. Hindi madaling mag-success nang wala kang tapang at wala kang lakas ng loob na galing sa Panginoon. Kung ikaw lang, kung sarili mo lang lakas, kung sarili mo lang kalakasan at tapang ng loob, nako, maaaring hindi tayo magtagumpay. Bakit? Nasa kamay po ng Panginoon ang ating mga tagumpay. Nasa kamay po ng Panginoon ang ating future. Lahat po ng pwedeng mangyari sa buhay natin, nasa kamay po ng Panginoon yan. Amen? Kaya kung sa sarili lang po natin, hindi po tayo magtatagumpay. Amen? Huwag mong sabihin na marami kang pera ngayon. Amen? Huwag mong sabihin na maganda trabaho mo ngayon. Sasabihin mong success ka. Yung pagkakaroon ng maraming pera, pagkakaroon ng magandang trabaho, o ng magandang pamilya, hindi ba po success yan kung malayo ka naman sa Diyos? Amen? Mga kapatid, gusto mong sabihin sa inyo, if you want success, if you want to get prosperity and success in your life, ito po sasabihin ko sa inyo, be strong and be courageous because the task would not be easy. Amen? Kahit po mahirap ang pagdadaanan natin, expect nyo na po, mahirap po pagdadaanan ninyo sa lakad po papunta sa success at prosperity. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, kasama nyo po ang Panginoon. Be strong and be courageous. Amen? Wala naman po kasing madali eh. Sa buhay po natin walang shortcut. Si Lord po ayaw po ng shortcut. Bakit? Pwede pong ikapahamak. Alam po ni Lord na pag nag-shortcut tayo, pwede nating ikapahamak ang mga shortcut na dadaanan natin. Ang Diyos po natin is the God of order. Amen? He is the God of order. Ayaw niya nang mapahamak tayo sa shortcut. Amen? Kagaya po ng halimbawa po, gusto mo ng success, gusto mo ng maraming pera, shortcut. Ano bang mga shortcut dyan? Di magnakaw or magbenta ng droga. Amen? Yung mga ganung bagay, gumawa ng illegal, shortcut yan eh. Sa dulo po niyan, siguro hindi ka mahuhuli sa una, pero sa dulo niyan, kapahamakan po yan. Amen? Lahat po ng kasamaan, merong hangganan. Amen? Pero yung kabutihan, walang hanggan po yan. Amen? Pangalawang points po natin, obey God's law. Yan, obey God's law. Ang Greek word po ng obedience, yan po, ang word po ng obedience po sa Greek word is hupakoo. Yan, hupakoo. Amen? Ang ibig sabihin po niyan, to listen under. Ang meaning po niyan, to listen under. Ibig sabihin, makinig ka doon sa uma-under sa'yo. Amen? Or obey doon sa uma-under sa'yo. Amen po ba? Ang Hebrew word naman po ng obedience is shama. Amen? Ang ibig sabihin po niyan is to hear or to listen. Yan, makinig or may pakinggan ka.
sa iyong buhay. Meron kang pakinggan or makinig ka. Ang Hebrew word po niyan is shama. Amen? Hindi lang po basta makinig, hindi lang po basta may pinakinggan ka, kundi dapat may gagawin ka ayon sa pinakinggan mo. Amen? Alam niyo po, ang pagsunod mo sa Panginoon na hindi basta-basta lang. Amen? Kagaya ng sinabi ko kanina, doon sa kanyang salita din po, na be careful to obey God's law. Dapat pag sumunod tayo, meron po tayong details o detalyado o maingat po dapat nating sinusunod ang salita po ng Panginoon. Meron po akong ibibigay sa inyo, another po, kung susunod din po naman tayo sa Panginoon, dapat po under His jurisdiction, under the sphere of His jurisdiction. Kasi po pwede po tayong sumunod sa Diyos outside of His jurisdiction. Meron pong, ano ba ibig sabihin ng jurisdiction? Ibig sabihin po nun ay nasasakupan. Meron pong nasasakupan ng Panginoon. At dapat po, sa pagsunod natin sa Kanya, hindi po tayo labas doon. Amen? Ang jurisdiction niya po, ibig sabihin po nun, mga purpose niya sa buhay natin, or mga plano niya sa buhay natin, dapat hindi tayo lumalabas doon sa purpose ng Diyos. Amen? Susunod tayo based on His purpose. Based on the sphere of his jurisdiction. Huwag po tayong lumabas. Kasi po, pag lumabas tayo sa kanyang jurisdiction, baka ibang usapan na po yun. Baka pwede tayong mapahamak. Kasi po, ganito po yun. Pwede tayong sumunod sa Diyos habang gumagawa tayo ng kasalanan. That is outside of His jurisdiction. Hindi niya po nasasakupan yon. Lahat po ng kasamaan, hindi po nasasakupan ng Diyos yon. Amen? Kaya wag po nating subukan na habang sumusunod tayo sa Kanya, gumagawa tayo ng kasalanan. Kung mababasa niyo po yung Book of Joshua, ano po? Meron po silang record doon. Actually, yung Book of Joshua po, lahat po doon, halos tagumpay lahat. Pero meron po silang part po doon na minsan na po silang natalo sa isang maliit na city, yung city of Ai. Amen? Bakit po sila natalo? Kahit po 12,000 lang po yung mga tao doon, natalo po sila. Alam niyo bakit? Kasi meron pong isang sumuway sa kanila. Si Akan. No? Nagtago ng mga gamit na dapat sa Diyos nila ibibigay o ihahandog doon sa kanilang mga tinalo. Amen? Kaya po, nangyari po noon, natalo po sila. Bakit? Nagalit po ang Diyos sa kanila. Kasi nga po, merong nag-disobey. Amen? Dapat po, alam natin ang boses po ng Panginoon. Amen? At hindi kung sino-sino ang sinusunod natin sa buhay natin. It is important to obey God rather than man. Huwag po kung ano-ano ang gagawin ninyo. Amen? Para lang makuha yung prosperity, para lang makamtan yung success ng buhay nyo, sasayangin nyo yung sarili nyong lakas. Alam nyo po, sumunod po kayo sa Panginoon habang nilalakaran ninyo yung proseso ng success at ng prosperity. Amen? Bakit nga ba kailangan mag-obey kay Lord? Simple lang po, pag-aari po tayo lahat ng Panginoon. Dapat pong sumunod tayo sa Kanya. Amen? Isa pa pong dahilan kung bakit gusto niya tayong sumunod. Gusto niya na tayo ang makinabang sa lahat ng pagpapala na gusto niyang ibuhos dito sa mundo. At gusto niya na tayo ang makinabang sa lahat ng nilikha niya ng mga bagay dito sa mundo. Bakit? Tayo po kasi ang mga tagapagmana po ng Panginoon. Amen? Yes, ikaw po ay tagapagmana ng Diyos. At gusto po ng Panginoon na mapakinabangan mo ang lahat ng mga bagay at pagpapala dito sa mundo. Amen? Ayaw po ng Panginoon na ang mga masasama ang makinabang po noon. Amen? Kaya po, kung ako sa inyo, kung ako sa atin, tayo po ay sumunod po palagi sa Panginoon. Lahat po yan may pupuntahan. Amen? Minsan nga lang po, minsan parang ayaw nating sundin kasi parang laban po sa kagustuhan natin. Pero alam nyo, kung isusuko mo yung gusto mo para sundin yung gusto ng Panginoon, napakaganda po ng mangyayari sa inyo. Kagaya po nila Joshua, na-inherit po nila at nakamtan nila ang pagpapala po ng Panginoon, yung pong promised land. Amen? Na-experience po nila doon yung kumain ng hindi naman nila itinanim. Like that, no? Ang sarap sa feeling yun. Amen? Ano naman po ang mangyayari sa atin pag nag-obey tayo kay Lord? Buksan po natin yung mga Bible po natin sa Isaiah chapter 1 verse 19. Lalabas po niya sa mga screen niyo. Nakalagay po dyan, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Amen? Sa Isaiah po, meron pong salitang willing. Ibig sabihin po nun, hindi ka lang basta susunod kay Lord, kundi dapat nandun yung willingness. Amen? Yung talagang kusang loob, hindi yung napipilitan ka lang, hindi yung susunod ka kay Lord dahil susunod ako sa Kanya dahil ang kapalit nito ay blessing. And hindi po ganon. Dapat po merong kusang loob. May mangyari man na maganda o hindi, basta si Lord ang nagsabi, dapat nandun po yung willingness natin to obey God. Amen? At ang may pangako po ang Panginoon dyan,
you will eat the good things of the land. Amen? Pwede nating ma-inherit o pwede nating mapakinabangan lahat po ng mabubuting bagay dito sa mundo. Yan po ang pangako ng Diyos. Ano naman po ang mangyayari sa atin pag nag-disobey tayo kay Lord? Amen? In verse 20, but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Yan. Amen? Pag nag-obey ka, blessing. Pag nag-disobey ka, curse. Yan. Amen po ba? If there is no law, tandaan po natin to, if there is no law or direction, there will be chaos. Amen? If you disobey, there will be no success and prosperity. Tandaan nyo po yun mga kapatid. Alam nyo, sa bansa po natin, sa isang lugar po, pag wala pong batas na sinusunod, nagkakagulo po ang mga tao. Amen? O pansinin nyo na lang po yung traffic. Di ba? Batas po yung red, yung green, di ba? Yung red light, green light, yung yellow light, di ba? Sa traffic. Subukan mong tumakbo pag red light. Amen? Subukan ng mga sasakyan na lahat sila tumakbo pag red light. Eh di banggaan sila. Amen? Magkakaroon po ng kaguluhan. Amen po ba? Yan po yung nagagawa po ng law. Nagagawa po ng guidelines. Amen? Importante po sa atin na maintindihan po natin na pag nag-disobey po tayo sa kahit anumang batas, amen, dito sa, lalo na dito sa ating bansa, pag nag-disobey po tayo, pwede po tayong mapahamak at pwede po magkaroon ng kaguluhan. Amen? At tandaan po natin, wala pong success at wala pong prosperity pag wala pong pagsunod sa batas. Amen? Lalo na po sa Panginoon. Amen po ba? Ignorance of the law excuses no one. Hindi po pwedeng idahilan mo na, Lord, hindi ko kasi alam yung Lord Hindi ko kasi alam yung batas mo, Lord Kaya, pasensya na Lord, nagkamali po ko. Hindi po pwede yun. Kahit dito po sa Pilipinas, hindi nyo po pwedeng idahilan yun. Amen? Naku, mahirap po yun. Kaya po, importante na pinag-aaralan po natin ang batas. Amen? What should we do to eliminate the disobedience in our life? Paano mo ba tanggalin ang ugali ng isang pagiging disobedient? Amen? Paano mo tanggalin? Alam niyo po ba, ang isa lang po ang gamot. Obey, obey, obey. Amen? Yun lang po ang gamot talaga Amen? Wala pong ibang solusyon sa isang disobedient person, kundi po maging obedient siya. Amen? Kung nahihirapan ka o kung pinapahirapan ka, alam niyo po, maraming tao, di nila napapansin. Ito pa sasabihin ko sa inyo marami pong tao naghihirap. Marami pong tao napapahamak. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa disobedience yan. Hindi lang po nila napapansin. Yung mga nakakulong, bakit sila naghihirap doon? nag-disobey sila sa law, nagnakaw sila, pumatay sila, nang-rape sila. Nag-disobey sila Amen? O tayo po, kayong nanonood dyan. O minsan, bakit mahirap ang buhay natin? O, di ba? Bakit? Nag-disobey O, baka may sakit sa inyo dyan. Sino may sakit sa inyo dyan? Bakit ka nagkasakit ngayon? O, hindi ka makatayo. Idadahilan mo sa leader mo. Leader, may sakit ako Kaya hindi ako nakanood ng live streaming. Kasi may sakit ako. O, bakit ka nagkasakit? Nag-disobey ka sa, sa law Law of nature. Amen? Pwede din po yun. Di ba? Pag nagpaulan ka, pwede ka magkasakit. Amen po ba? Leader, ang laki po ng pimples ko sa mukha Amen? hindi ako pwedeng mag-live. Grabe, hindi ka naman kita no? Ano pong dinisobey mo doon? Nagpuyat ka siguro, kain ka ng kain ng mga hindi maganda sa katawan, kaya nagkaroon ka ng pimples, mga ganun. Amen? Pag nag-disobey ka talaga sa law, meron po talagang consequence. Amen? At kung feeling mo napaparusahan ka dahil po diyan sa nararanasan mo, consequence po 'yan ng pag-disobey mo sa law. Amen? Katulad ng mga problema, ng kahirapan sa buhay at iba pa. Kung feeling mo napaparusahan ka, kailangan pong tanggalin ang disobedience. Ito po isa sa mga paraan po ni Apostle Paul kung paano po tanggalin ang disobedience. Buksan po natin yung mga Bible po natin sa 2 Corinthians 10:5 to 6. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 to 6. Amen. Sige po, buksan po natin. Nakalagay po dyan, lalabas po sa mga screen yan. Amen. Nakalagay po dito, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Verse 6, and we will be ready to punish every act of disobedience once your
obedience is complete. Amen? Mga kapatid, kung pinaparusahan ka ng disobedience, parusahan mo rin ang disobedience. Ano po ang gagamitin mo? Yung obedience. Punish your disobedience by making yourself obedient. Amen? Yan lang po ang paraan. Kung pinapahirapan ka, di pahirapan mo rin siya. Sumunod ka ng sumunod sa Diyos para mahirapan yung disobedient character mo or attitude mo hanggang sa mawala na siya. Amen? Pangatlong points po natin, constantly read and study the book of the law. That is God's Word. Amen? Ay ibig sabihin po ng constant, dapat po tuloy-tuloy. Hindi po putol-putol. Araw-araw. Hanggat maaari nga po, bawat sandali ng buhay natin minumuni-muni natin ang Word of God. Amen? Para ma-master natin. Ang sabi po ng Joshua 1:8, di ba? Do not depart the book of the law in your lips. Meditate it day and night. Amen? Para po lahat daw po na nakasulat doon ay sigurado nating sigurado nating matupad. Maingat na matutupad natin lahat po na nakasulat doon. Andang sa gayon, tayo po ay pagpapalain at magiging masagana po ang buhay natin. At isa pa pong kahalagahan po nito, isa sa mga, bakit ko ito paborito tong verse na to? Kasi po pag umagang-umaga, pagkagising mo sa umaga, yan agad ang binubuklat mo, yung Bible. Yung pong isipan mo, yan po agad yung Word of God agad ang mag-occupy sa isipan mo. Amen? Kaya importante po talaga na araw-araw, bawat umaga, ang pagkagising mo, una mong mababasa, ang una mong makikita ang salita po ng Panginoon. Amen? Pagka uwi mo galing trabaho, bago ka matulog, magbabasa ka uli ng Bible. Amen? Lahat po ng pagod mo matatanggal po dahil po sa salita po ng Panginoon. Amen? Kaya importante po na constant. Amen? At hindi nababago. Amen, hindi po pwede na ngayon nagbasa ka, bukas hindi. Kung kailan lang maganda mood mo, kung kailan lang may malaki sweldo mo, tsaka lang magbabasa ng Bible. Amen, kung pag may LQ kayo ng jowa mo, hindi ka na magbabasa. Amen, pag kaka-break nyo lang, hindi ka na magbabasa. Amen, hindi po pwedeng ganun. Dapat constant. Amen. Wag lang basahin. Amen, wag lang basahin. Sabi doon, constant read and study. Wag lang po nating basahin. At the same time po, wag lang natin basahin po ang Biblia, kundi ito din po ay pag-aralan natin. Amen? Mahalaga po na sa akin nakakita, nagbasa, tapos wala lang. Amen? Marami pong nagbabasa, pero hindi po nila pinag-aaralan yung binasa po nila. Magiging useless po yun. Pag sinabi pong pinag-aralan, may plano kang gawin. Amen? May binabala kang gawin. Amen? Kaya mo nga pinag-aaralan Amen? Kaya natin babasahin. Kaya mo babasahin ang Bible para mapag-aralan. Amen? Kaya pag-aaralan para gawin ng tama. Pag tama ang kilos, maganda resulta. Amen? Ulitin ko po, kaya po natin babasahin ang Bible para po pag-aralan. Amen? At the same time po, kaya po natin pag-aaralan para po, gawin ang tama. Amen? Para po gawin ang tama. Amen? Para pag tama ang kilos, maganda ang resulta. Amen? Ito po, may tips ako sa inyo. May tips po ako sa inyo. Ito po, ginagawa ko to sa buhay ko. Grabe, no? Inimagine ko po yung buhay ko dati nung ako po yung nag-aaral. Hindi po ako mahilig magbasa Pero nung born again ako, naku, grabe. Ang susi pala talaga ng knowledge, dapat po talaga lagi tayo nagbabasa. Ito po, tips ko sa inyo. Napaka-importante sa panahon natin ngayon. Amen? Na matyaga tayo nagbabasa. Marami na pong mga tao ayaw na pong magbasa. Lalo na po yung magaling na. Amen? Yung marami nang kayang gawin, minsan di na sila nagbabasa. Amen? Alam niyo ang tunay na magaling nagbabasa. Amen? Ikaw, pag bumili ka ba ng isang gamit o ng instruction, bumili ka ng motor. Alam nga, pag ano mo ng motor, hindi ka na i-briefing, hindi ka na sasabihan paano gamitin yon, hindi mo na babasahin yung manual, basta ka na sakay. Amen? Yung pala, may bagong labas pala na motor, walang preno. Amen? Papala pang preno. Tapos sinakyan mo bigla, ayun, nadali ka ngayon, bangga ka. Amen? Ang tips ko po sa inyo ay sa panahon ngayon, dapat po lagi tayong magbasa. Hindi mo pwede yung basta ka na lang tira ng tira. Dapat nagbabasa po tayo. Alam niyo po, maraming taong naloko kasi hindi nagbabasa. Marami pong namatay kasi hindi po nagbasa.
Amen? Naging ignorante, pinagtawanan. Kasi bakit? Hindi nagbasa. Amen? Hindi nag-success at hindi naging success at prosperous kasi hindi nagbasa. Ha? Ang tawag po dyan, the power of reading and study. Amen? Importante po sa atin na nagbabasa tayo. Amen po ba? Nakakatalas din po ng memorya talaga ang pagbabasa. Lalo na po sa mga estudyante. Ito, mga estudyante, makinig kayo. Ang susi po talaga ng pagiging matalino sa eskwelahan, amen, hindi lang po basta sipag sa paggawa ng mga project at pagpasok ng pagpasok. Amen? Ang sikreto po dyan, para marami po kayong alam, dapat po lagi kayo nagbabasa. Amen? Magbasa po kayo ng mga books, especially the Bible. No? The Bible is not a book. It is the manual of life. Basahin niyo po mabuti ang Bible. At the same time po, magbasa po kayo ng mga another book. Amen? Exercise niyo po yung isipan ninyo, lalo na po yung mga matatanda na po, yung mga nanay at tatay, hello po sa inyo, huwag po kayo magagalit sa akin. Amen? Magbasa po kayo ng Biblia. Amen? Magbasa po kayo ng mga books po, mga nanay at tatay, para po iwas po kayo makakalimutin. Amen? Tatalas po uli yung inyong memorya. Kasi po yung ating yung ating pong isipan, para po yung mga yung alam niyo sa sasakyan, yung mga gearings, di ba? Yung mga umiikot-ikot doon, yung mga piyesa po doon sa loob. Pag tumatanda na daw po kasi, wala na daw po yung langis. Amen? Kaya pag hindi mo nilangisan, mahirapan yung umikot. Ang panglangis po dyan, pag nagbabasa po kayo. Amen? Wag lang po kayo kain ng kain. Amen? Wag lang po kayo Facebook ng Facebook, nood ng nood. Nakakatuyo po ng utak yun. Magbasa din po talaga kayo. Hello? Amen? Nakatulong po ba yung tips ko sa inyo? Nakakatalas po yan ng hindi nyo na kailangan mag-memo plus gold. Basa-basa lang yan. Kailangan lang po ng sipag ng basa. Amen? Wag lang po kayo laging tulala. Amen? Madaming pangako si Lord. Ayaw mo lang basahin sa Bible mo. Hello? Maraming pangako si Lord. Ayaw mo lang basahin sa Bible mo. Buksan mo po yung Bible mo. Amen? Alam niyo po, malaki po ang nagagawa ng mga tao, malaki po ang nararanasan pagpapala ng Panginoon ng mga tao na mga nagbubuklat po ng Bible. Amen? Alam niyo po, isa ho sa mga hinangaan ko talaga mga tao, yung mga lalo na paglalaki, inahangaan ko sila. Lalo mga astigin tapos nagbubuklat ng Bible, grabe yan, kahanga-hanga yan. Kaya kung ako sa inyo mga girls, kung iibig ako, kung ako po ay isang babae, kung iibig lang din ako, naku po, doon ako iibig sa isang tao o sa isang lalaki na mahilig magbukas ng Biblia. Amen? Gustong buksan ang puso mo pero hindi marunong magbukas ng Biblia. Amen po ba? So, importante po talaga na tayo po ay nagbabasa, no? Yun po yung mga tips ko sa inyo at mga payo ko sa inyo. Constantly reading and studying the book of the law, which is the God's word. Amen? The power of obedience is this. Pakinggan nyo po ito mabuti. The power of obedience is this. If you obey, you will be blessed. If you disobey, you will be cursed. That is the power of obedience. Ulitin ko po. If you will obey, you will be blessed. If you will disobey, you will be cursed. Ang ibig sabihin po nun, na kay Lord ang success natin. Amen? At prosperity natin. Kahit kanino nyo itanong na mga successful man, kahit kanino nyo po itanong, amen? Nasa kamay po ng Diyos ang success natin. Halos lahat po ng mga tao, alam po yan. Amen? Wala yan sa sariling lakas mo, wala yan sa talino mo, wala yan sa degree mo, wala yan sa kung gaano ka kahusay. Amen? Kahit anong gawin mo, kung ayaw ni Lord na pagtagumpayan ka, wala kang magagawa. Kung ayaw ni Lord, amen? Naku, kahit anong trabaho mo, pansin mo, kahit anong ipon mo, kahit anong trabaho mo, kahit anong pagsisikap mo sa buhay mo, walang nararating. Bakit? Ewan ko, siguro, kailangan mong sumunod kay Lord bago ka magsikap sa buhay, bago mo pagtrabahuan ng mabuti yung mga gusto mo, bago mo kamtin lahat ng gusto mo sa buhay mo, bumalik ka muna kay Lord. Bakit? Si Lord may-ari sa'yo. Hindi naman ikaw may-ari sa buhay mo, hanggang mas marunong pa kay Lord. Amen po ba? The only access, tandaan niyo po ito, the only access that pleases the Lord, the only access that pleases the Lord is your obedience to Him. Mga kapatid, ang makakapag-access lang po ng prosperity at success ng buhay natin, kagaya nila Joshua. Amen? Nung may nag-disobey, natalo sila. Pero nung nag-obey sila alam niyo po ba, isang beses lang po sila natalo, isang beses lang po sila nadaya.
Yan lang po yung record ng Book of Joshua. And then, in the whole Book of Joshua, 1 to 24, lahat po yun. Lahat po yun. Ang sarap po basahin niyo po yan. Tapusin niyo mamaya. Pagkatapos ng service natin. Chapter 1 hanggang chapter 24. Ang sarap po basahin yan. Bakit? Kuha na lang sila ng kuha ng kanilang mga lupain. Kuha sila ng kuha ng kanilang harvest. Kumbaga sa isang puno, harvest na lang ng harvest. Amen? Hindi ikaw nagtanim, pero nag-harvest ka. Amen? Ang sarap basahin at ang sarap i-experience sa buhay natin. Alam nyo, someday po, ang Diyos po, marami na pong inihanda sa atin ng mga bagay po dito sa mundo. Actually po, nakahanda na po ng matagal yan. Ang iniintay na lang po ni Lord, bumalik ka sa Kanya and then mag-obey ka sa lahat ng gusto niya. Yun na lang po iniintay ni Lord. Amen? The access that please the Lord is your obedience to Him. Without obedience, all your dreams are nothing. Ulitin ko po, without obedience, all your dreams are nothing. Only God can bless your dreams. Amen? Dito po ako magtatapos. Why God is always so concerned to obey Him? Bakit nga ba si Lord masyadong concerned? Amen? Na para sumunod tayo sa Kanya. Minsan parang napipil pa natin na pinipilit tayo o pinupuwersa tayo ni Lord. Amen? Minsan makatapat ka na ng pastor na parang mapilit yung pastor. Amen? Pati yung cell leader. Amen? Inaabangan ka pa sa labas ng bahay niyo, makapagsimba ka lang. Amen ba? Sino naka-experience nun? Alam niyo, hindi po namin intensyon at syempre po si Lord, hindi po intensyon na para pilitin tayo na sumunod sa Kanya. Ang gusto lang po ng Panginoon, mapakinabangan natin lahat ng pagpapala na meron siya. No? At kami din po bilang tagasunod ni Lord, gusto namin na makita din po ang buhay ninyo na siguro hindi naman maging katulad namin or masigit pa. Amen? Kasi po iba-iba po ang gagawin ng Panginoon sa atin eh. Or maging parehas tayo. Mas maganda kung pare-parehas tayo. Amen? Pero nakikita din po namin na mas pagpapalain ka po ng Panginoon kaysa dyan sa buhay mo ngayon. Amen? You know why? Because there is a power of our obedience. Ito po tandaan natin. Meron pong kapangyarihan ang pagsunod sa Panginoon. Because of our obedience, we will win. Because of our obedience, we will stand. Because of our obedience, we will conquer. And I believe, and I declare this, because of your obedience, your family will become prosperous. Because of your obedience, your career will become successful. Amen? Because of your obedience, your business will become successful. Because of your obedience to God. Amen? You will finish your course in your studies. Because of your obedience, amen, all your dreams will become fulfilled. Because of your obedience, I declared in Jesus' name, you will eat the plenty of the land, and there will be no more crisis in your life. In Jesus' name. Amen? And because of our obedience, our church will become bigger. And because of our obedience, we will win more people. Amen? And because of our obedience, amen, our nation will change. We will rise up. Amen? Because of our obedience, our nation will rise up. Amen? In Jesus' name. Hallelujah. Amen? As long as you obey, as long as we obey God, amen, success and prosperity are unstoppable. It never stops. Amen po ba? Amen? Yun po yun. Ang laki po ng nagagawa ng pagsunod sa Panginoon. Ang laki po ng kapangyarihan ng nagagawa ng pagsunod. Amen? Conclusion. To be successful, follow God's word to Joshua. Amen? Kung gusto nyo po na magkaroon po ng tamang lakad or tamang direction po papunta sa success at prosperity, pag-aralan nyo po ang buhay ni Joshua. Pag-aralan nyo po ang book of Joshua. Amen? You may not succeed by world standards. Amen? Pag sa Diyos ka po sumusunod, hindi ka mag-success sa standard ng mundo. Pero, sa mata po ng Panginoon, you are successful. You are prosperous. Amen? Yes, iba po pag may tinapos ka dito sa mundong ito. Iba po pag meron kang galing na ipinakita dito sa mundo. Iba po pag meron kang influensya dito sa mundong ito. Pero po, iba po pag sumusunod ka talaga sa Diyos. Iba po ang dating ng isang tao pag masunurin po sa Panginoon. Amen? And His opinion is most important. Ang pinaka-importante po sa lahat mga kapatid, ito po tatandaan ninyo.
Mga kabataan, especially sa mga kabataan, ito po tatandaan ninyo. Bata pa po tayo. Bata pa ako eh. Amen? Isa po sa pinakamahalagang natutunan ko, mahalaga po ang opinion ng Panginoon. Lahat po ng desisyon sa buhay natin dapat kasali po ang Panginoon. Habang ganyan pa lang yung edad mo. Amen? Yung mga nanay at tatay, hindi pa huli ang lahat. Lagi po natin isali ang Panginoon sa plano ng ating buhay. Lagi pong isali natin ang Panginoon sa lahat po ng desisyon natin sa buhay. Amen? At tandaan nyo itong mga salitang ito. We can hold and taste the victory, conquest, success, and prosperity by simply obeying God's way or law carefully. Ulitin ko po. We can hold and taste the victory, conquest, success, and prosperity by simply obeying God's law or ways carefully. Amen? Sumunod, success and prosperity are God's promise. Ulitin ko po, success and prosperity are God's promise, but obeying the law should be our responsibility. Amen? Sige po, tayo pong manalangin lahat. Panginoon, salamat po sa tinuro mo sa amin, Lord God. Panginoon, sa araw na ito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay na mayroong pagsunod sa iyo. Lord, humingi po kami ng tawad, Ama, sa maraming pagkakataon ng buhay namin na kumilos kami, Panginoon o God. Nangarap kami, Lord God. Nagtrabaho kami, Panginoon, nang sa sarili naming lakas para maabot po, Panginoon, ang success, Lord, at ang prosperity. Minsan, Lord, alam namin na may pangako ka. Pero, Panginoon, nauuwi po kami, Panginoon, doon sa sariling desire, Panginoon. Lord, nauuwi po kami, Panginoon, Lord, na kami na po yung nag-e-effort para makamtan yung pangako mo, Panginoon. Lord, that is your promise. That is your plan, Panginoon. Not us, Panginoon. Hindi po yung plano namin, Panginoon. At alam namin, Lord, ngayon, nalaman po namin, Lord, na ang plano mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. Ang mga pangako mo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya, Lord, ngayon, binabalik namin, O Diyos, yung aming isipan at puso. Umaasa po kami, Panginoon, O God, sa iyong mga pagpapala at sa iyong mga plano, Panginoon, sa success and prosperity, Panginoon, na ibibigay mo sa aming buhay. Lord, kasabay po niyan, Panginoon, at the same time, tulungan mo po kami, Panginoon, na makapag-obey sa iyo. Lord, yun po ang una namin gusto mangyari sa buhay namin, Lord, sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami, Lord, na mag-obey sa iyo, na sumunod, Panginoon, sa lahat ng gusto mo. Lord, alam ko po, Lord, malayo po ang mararating namin. Malayo po ang mararating ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung kami po ay susunod sa inyo. Lord, we will eat the plenty of the land. Lord, we will inherit the land, Panginoon. We will conquer many blessings, Panginoon, O God. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo pong bawat isa. Lahat po na nakikinig ngayon, Panginoon, pagpalain mo po sila. At ikaw po ang patuloy, O Diyos, na manguna sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy rin po namin pinagpipray, Panginoon, yung pinagdadaanan na krisis, Panginoon, O God, ng aming bansa at ng buong mundo. Lord, hindi pa po tapos, Panginoon, O God, ang krisis. But Lord, lumabas na po ang mga tao. Nakipagsapalar na po sila, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, na ingatan mo po ang lahat ng mga tao, Lord God, na nakipagsapalaran, Panginoon, especially sa bansang Pilipinas. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon. At Lord, patuloy na pagalingin mo, O God, yung mga na-infect, Panginoon. Yung mga infected people, Panginoon, ng coronavirus. Patuloy mo silang pagalingin, Ama. At bigyan mo sila ng pag-asa sa buhay. At Lord, patuloy mong protektahan din po, Panginoon, yung mga wala pa po, yung mga hindi pa po na-infect, Panginoon. Protektahan mo po, Lord. At hindi na po madagdagan, Panginoon. At patuloy na po mag-decrease, Panginoon, ang mga nahahawa, Panginoon. At na-infect, Panginoon, ng mga tao. And I pray, Lord God, that your power, Panginoon, please release your power and release your wisdom and knowledge, Panginoon, to the expert of medicine, Panginoon, para makapag-release na po ng vaccine, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Lord, whatever our situation, Panginoon, mahirap man, may crisis man o wala, Panginoon, patuloy kami susunod sa iyo. Pagtitibayin po namin, Panginoon, araw-araw ang pagsunod namin sa iyo. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po, Lord, ang aming church. In Jesus' name, Amen. God bless po sa bawat isa. Good day, everyone! So, alam ko, marami kayong natutunan kanina sa preaching ni Pastor Ian na Life of Obedience. At i-remind ko lang sa inyo na Malakay 3:10. Pag sinabing tithes, yun yung 10% na kinikita natin, di ba? And yung offering naman, yung binibigay natin sa Lord na bukal sa puso natin. So ngayon, sabi sa 2 Corinthians 13 verse 5 to 6, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves.
Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. So ngayon, dahil giving time, matetest yung faith natin. Bakit? Pag kasi sinabing faith, di ba? Kailangan ina-examine natin yung sarili natin na, Lord, meron pa ba akong faith? And ngayon, sa pagbibigay ng tithes and offering natin, ma-examine yung faith na meron tayo. So ngayon, i-ready mo na yung tithes and offering mo. Alam mo kung bakit? Kasi, once na nabigay ka kay Lord, ibig sabihin, nandoon na nagtitiwala ka kay Lord, na yung pera mo is papadamihin ng Lord, ibe-bless ka ng Lord abundantly. So ngayon, tinetest namin kayo, ina-encourage ko kayo na ibigay mo yung pinaka-the best mo sa Lord. Ilagay mo na yung tithes and offering mo sa isang envelope with the date and also kung magkano yung amount ng tithes and offering mo. So, let's pray. Lord, maraming salamat sa araw na to na pinagkaloob mo. Ibibigay namin yung pinaka-the best na meron kami, Panginoon. At Lord, alam namin na bibigyan mo kami ng blessing na siksik-liglig at umaabaw, Panginoon, at ibibless mo kami. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Thank you po sa lahat ng mga nagta-tithes and nag-o-offering, yung faithful tither dyan and cheerful giver. Grabe, thank you po sa inyong lahat. Lalo na ngayon sa pandemic, sa crisis na nararanasan natin, still talagang nagbibigay kayo para sa Lord, di ba? So, sa mga gustong mag-seed dyan, katulad po last time, hindi man pera yung sinid nila, pero nagbigay siya ng bigas and maraming natulungan. So, thank you po. And also, pag may mga gustong mag-seed and also gusto magbigay ng tulong or ng donation, just chat doon sa TVCN page group. So, yun lang po. Thank you and God bless you all. Alam ko na mas i-bless pa kayo ni Lord talaga. Lalo na ngayon. Magtiwala ka lang kay Lord. Alam ko na i-bless ka ni Lord.